Nagsimula na ang program pero hindi ako sumilip dahil alam ko na makikita ko lang doon si Aryan. Alam ko na malawak ang ngiti dito dahil kasama niya ang Daryl ko. Ayokong makaramdam ng selos. Naiisip ko pa lang ay naiinis akong kaagad. Frenny, manonood muna kami doon ha? Sasama ka ba? Tanong sa akin ni G. Kayo na lang Frenny, dito na lang ako. Sagot ko sa kanya. Okay Frenny, tara na mga friends. Saad naman ni Rosalie. Ngumiti ako sa kanila. Umalis na sila at ako na lang naiwan sa aming magkakaibigan. Binuksan ko ang phone ko. Nakita ko na nag-text sa akin si Daryl. Ang ganda mo babe. Napangiti naman ako habang binabasa ko ang mensahe niya. Tumingin ako sa paligid at nakita ko siyang nakangiti sa akin. Ikaw din po Daryl ko. Ang gwapo mo. I love you babe. Parang gusto kitang iuwi. Ang hot mo kasi. Hindi ko yata kaya na may tumingin ng umawak sa'yo. Masyadong nakakaakit ang legs mo. Habang binabasa kong reply niya, hindi ko maiwasang mapangiti. Kaya nagdipa ako ng sagot sa kanya. I love you to Daryl ko. Hayaan mo na lang silang tumingin. At least ikaw, hindi lang tingin, may pahawak effect pa. Tumingin ako sa kanya at kitang-kita ko ang pumumula ng leeg niya. You better prepare yourself later, babe. I gotta go. Love you. Bye, Daryl ko. Warning 101. Huwag ka masyadong dumikit kay Aryan. Nakita ko na pangiti ito nang mabasa niya ang text ko sa kanya. Kumindat ito sa akin bago umalis. Pakiramdam ko'y uminit ang mukha ko. Hindi ko tuloy maiwasang hawakan ang pisngi ko. Are you okay, Sasha? Tanong sa akin ng katim ko. Okay lang ako. Sagot ko sa kanya. Guys, be ready dahil tayo na ang next na magpa-perform. Sigaw ng leader namin. Lumapit na ako sa kanila dahil sabay-sabay kaming papasok doon. Ito na naman ang dibdib ko. Kinakabahan na naman ako. Nang tawagin na kami, lumakas ang hiyawan habang papasok kami. Nakita ko na nakatingin si Daryl sa akin. Alam ko na mabibigla ito mamaya pero wala na akong magagawa kundi humingi na lang ng sorry sa kanya. Hindi ko malaman pero parang may kakaiba sa ngiti ni Aryan. Hindi ko na lang siya pinansin at kumilos ako ng normal. Sorry babe. Ano ko sa isipan ko. Pumunta na ako sa pwesto ko at nagsimula na kaming sumayaw. Pinipilit ko maging okay. Alam ko na nakatingin si Daryl sa akin, lalo na si Aryan na nakangisi ngayon. Daryl's POV. She's so beautiful. Hindi ko maiwasang mapangiti habang tinatanaw ko siya sa malayo. Umalis ako saglit para silipin siya, bagay sa kanyang cheer dance na damit niya. Hindi ko siya pinigilan sa gusto niyang pagsayaw, basta mahalaga ay maayos si baby. Nagkonsulta din kami sa OB niya bago ako sumang-ayon sa gusto niya. Sa totoo lang, nababanas ako tuwing kinikilig ang mga estudyante sa amin ni Aryan. Alam ko na ayaw pumunta ni Babe dahil magsaselos lang siya. Mas mainam yun kaysa pag nagalit siya hindi niya ako pansinin. Tinawag na namin sila. Sabay-sabay silang pumasok at siya agad ang nakita ko dahil pinakagitna siya. Nang magsimula na silang sumayaw ay nagtagis ang bagang ko nang makita ko na may ibang humahawak sa kanya. Alam ko hindi ako pwedeng magselos pero hindi ko talaga maiwasan. Dari, are you okay? Tanong sa akin ni Aryan. Yes, I'm fine. Sagot ko sa kanya. Bakit namumulang buo mukha mo? Tanong pa niya ulit sa akin. Just don't mind me and mind your own business. Naiinis na sagot ko sa kanya. Tumahimik naman ito. Tahimik lang ako sa panonood hanggang sa bigla kong kinabahan nang makita ko siyang umakyat sa pinakatuktok. Napatiimbagang ako. Hindi niya sinabi sa akin na gano'n ang gagawin niya. Bigla ako nabahala. Hindi lang sa kanya kundi pati na rin sa baby namin. Napuno ng tilian at hiyawan ng mga nanonood. Taimtim akong nananalangin na sana'y walang mangyari. Kailan ko talagang magtiwala sa kanya at sa mga kasama niya. Ilang ulit siyang inihagi sa ere. Magaling pala siya. Mahinang sabi ni Arya na nasa tabi ko. Hindi ko siya pinansin at nakatuon lang ang atensyon ko kay Manang. Ano bang nagustuhan mo sa kanya, Daryl? She's so plain and boring. Magaling ba siya sa kama? Sarcastic na tanong niya sa akin. Shut up! Inis na sabi ko sa kanya. Hindi niyo maitatago sa lahat ng relasyon niyo. Dagdag pa niya. Wala kang pakialam. It's none of your business. So stop acting like you care. Sabi ko kay Aryan. Masamang tingin ang binigay nito sa akin. Pero wala akong pakialam. Nasa kalagitnaan na sila ng performance nila. Inihagis ulit siya sa ere. Bigla ako napatayo dahil sa tingin ko'y mali ang tayo ng isa nilang kasama. Nang akmang sasaluhin na siya ay biglang umalis ang isa nilang kasama sa pwesto niya. Kulang na ang sumalo sa kanya dahilan para mawala ng balanse ang kasama niya at bigla siyang nabitawan.
Nagulat ang lahat ng mga nanonood. Mabilis akong bumaba sa stage at lumapit sa kanya. Akmang hahawakan siya ni Steven nang bigla ko itong sigawan. Back off! Don't you dare touch my wife! Ani ko sa kanya. Napasinghap ang lahat ng nandoon. Wala na akong pakaalam. Ang mahalaga sa akin ay ang asawa ko. Babe, tawag ko sa kanya. Daryl, ang baby natin, baka mapano ang baby natin. Umiiyak na sabi niya. Don't say that, babe. Magiging okay lahat, okay? Sabi ko sa kanya. Mabilis ko siyang binuhat papunta sa kotse ko. May dugo na umaagos sa hita niya. Hindi ko na iniisip ang tao sa paligid namin. Ang mahalaga ngayon madala ko siya sa ospital. Kinakabahan ako at natatakot para sa kanilang mag-ina ko. Halos paliparin ko ang kotse ko. Makarating lang kami. Babe, malapit na tayo. Hold on, please. Baby, stay with us, please. Umiiyak na ako. Para kasing matutulog ng asawa ko. Nang makarating na kami, mabilis siyang inisikaso ng mga doktor. Nanatili ako sa labas ng emergency room. Hindi ko alam kung ano nangyayari dahil medyo matagal na sila sa loob. Ilang sandali pa lumabas na ang doktor. Mabilis akong lumapit sa kanya. How's my wife, Doc? And the baby? Tanong ko sa doktor. They're fine. Malakas ang kapit ng baby. But your wife, ano nangyari sa asawa ko? Kinakabahang tanong ko. Napinsala ang bandang likod niya. Mabuti at hindi ganoon kalala nangyari. Paliwanag niya sa akin. Nakahinga naman ako ng maluwag sa sinabi niya pero nag-aalala pa rin ako dahil sa nangyari sa likod niya. But she need to rest. Kailangan niya magpagaling. Hindi niya kakayanin maglakad sa ngayon. Kailangan mo siyang bantayan at alagaan. She need to undergo some therapy para mabilis siyang gumaling. You need to be strong. Because there's a possibility na mag-iba ang behavior niya. Lalo na't buntis siya. Paliwanag sa akin ng doktor. Thank you, Doc. Pasasalamat ko sa kanya. You're welcome. And no need to thank me. Because it's my job. Sagot niya sa akin. Hinintay ko na mailipat siya sa private room. Alam ko na mahihirapan ako pero alagaan ko mag-ina ko. Bigla akong naikuyom ang kamao ko tuwing naalala ko ang nangyari. Kumusta na si Sasha, Daryl? Tanong sa akin ni Aryan. Stop acting like you care for her. Saad ko sa kanya. But why are you here? I don't need you to be here. Naiinis na tanong ko kay Aryan. Leave. Sabi ko kay Aryan. You're unbelievable. At talagang pinagsigawan mo sa campus na asawa mo siya. I'm your wrong fiancé. Galit na saad nito sa akin. You are not my fiancé. And she is really my wife. If you think na hindi totoo sinasabi ko, you can confirm it. Sabi ko sa kanya bago ko pumasok sa room ng asawa ko. Pumasok na ako bago pa ako mawala sa sarili ko at masaktan ko si Aryan. Pagpasok ko'y natutulog ang asawa ko. Lumapit ako at tinalikan ko siya sa labi. Hinaplos ko ang buhok niya. Mabuti save kayo ng baby natin, babe. Kausap ko sa asawa ko kahit natulog siya. Asawa ko na talaga siya. Nung umalis kami noon papunta kila Luke ay kasal na talaga namin ang pinuntahan namin. Tanging si Dayan at mga kaibigan ko nakakaalam. Thankful naman ako na pumayag siya kaagad. Hindi ko na siya kayang pakawalan pa. Sobrang mahal ko siya kaya nagmadali na ako. Nakatayo ako ngayon dito sa tapat ng bintana. Nang lumingon ako'y bigla siyang gumalaw kaya mabilis akong lumapit sa tabi niya. Babe, tawag ko sa kanya. Daryl, ang baby natin. Kumusta ang baby natin? Umiiyak na tanong niya sa akin. Babe, calm down. The baby is fine and okay. Malakas ang baby natin. Sagot ko sa kanya. Pero hindi pa rin ito tumitigil sa pag-iyak kaya niyakap ko siya. Gusto kong iparamdam sa kanya na nandito lang ako sa tabi niya. Daryl, sorry. Sorry talaga. Kasalanan kong lahat. Nalaman na nilang lahat at maalis ka sa pagiging prof mo sa university. Sorry kasi munti ka nang mula ang baby natin. Sorry dahil di ko sinabi na akong ihahagis nila. Umiiyak na sabi niya sa akin. It's okay, babe. Don't blame yourself. I love you. For now, you need to rest and undergo some therapy. May nangyari kasi sa bandang likod mo kaya need mo na magpagaling. Kausap ko sa kanya. Malala ba? Malungkot na tanong niya sa akin. Sa ngayon, hinihintay pa natin ang ibang result, babe. Gagamit ka muna ng wheelchair dahil hindi mo kakayanin maglakad o tumayo ng matagal. Paliwanag ko sa kanya. Nakita kong bumuhos sa mga luha niya. Alam ko na nasasaktan ito.
Sana hindi na lang ako sumayaw. Bigla na lang siyang sumigaw. Kasalanan ko to. Kasalanan ko. Umiiyak siya habang sumisigaw. Nasasaktan ako makita na sinisisi niya ang sarili niya. Babe, stop blaming yourself, please. Pakiusap ko sa kanya habang niyakap ko siya ng mahigpit. Patuloy pa rin ito sa pag-iyak hanggang sa nakatulog na lang siya. Dumating si Mommy. How is she, anak? Tanong sa akin ni Mommy. She's not okay, Mo. Malungkot na sagot ko sa Mommy ko. Always stay with her. Makakatulong yun sa kanya. Pero, what's really happened? Tanong sa akin ni Mommy. Nagtagis ang bagang ko sa tanong ni Mommy. Alam ko na may mali sa nangyari. Malalagot sila sa akin. Susiguraduhin ko iyon. Son, I know you. Always think first, okay? Paalala ng Mommy ko sa akin. Yes, Mo. Tanging sagot ko sa kanya. Lumabas muna ako. Iniwan ko muna siya kay Mommy. Hello, bro. Help me to find the suspect. He's hiding now. Saad ko sa kaibigan ko na si Rico. Okay, bro. Sagot naman ito sa akin. Bukas ko nahaharapin ang mga reklamo nila tungkol sa akin sa university. Mas mahalagang asawa ko sa ngayon. Hindi ko ito pwedeng iwan. Masakit man sa akin na makita siyang nahihirapan pero wala na akong magagawa para baguhin ang nangyari. Ang tanging magagawa ko ay alagaan at manatili sa tabi niya. Nang makabalik ako sa kwarto namin, malungkot na nakatingin sa akin sa Mommy. Nakatulala lang kasi ang asawa ko. Kahit na kinakausap ito ni Mommy, hindi ito sumasagot. Hindi rin namin alam kung nakikinig ba siya. Lumapit ako sa kanila. Baby, gusto ka ba? Malambing na tanong ko sa kanya. Tumingin lang ito sa akin. Babe, tawag ko ulit sa kanya. Wala. Tipid na sagot niya sa akin. Nagugutom ka ba? Baka may gusto kang kainin. Kayo ni baby. Tanong ko ulit sa kanya. Wala nga. Naiinis na sagot niya bago umiwas ng tingin sa akin. Tumaas din ang boses niya. Iha, uuwi na muna ako ha. Pupunta dito si Dayan. Baka may gusto ka. Tanong sa kanya ni Mommy. Wala po. Sagot niya at ipinikit ang mata niya. Ngumiti na lang si Mommy sa akin. Alis na muna ako, anak. Paalam sa akin ni Mommy. Okay, Mom. Thank you. Nang makaalis na si Mommy ay umupo ako sa tabi niya. Napayoko na lang ako. Hindi ko gustong makita ng asawa ko na pumatak ang luha ko sa mata ko. Alam ko na masakit ang likod niya pero hindi ko siya narinig na dumaing. Sa tingin ko'y pinipigilan niya ang sarili niya na ipakita sa akin na nasasaktan siya. Hinayaan ko lang siya at alam ko natulog na siya ngayon. Gusto ko rin matulog pero hindi ko magawa. Nahirapan ako ipikit ang mata ko. Gusto ko siyang bantayan magdamag. Ilang sandali pa ay may narinig akong kumatok sa pintuan. Bumungad sa akin mga kaibigan niya. Good evening po, sir. Gusto po namin dalawin sa Sasha. Hindi na ako sumagot at pinatuloy ko na lang sila sa loob. Mabilis silang lumapit sa asawa ko. Ang buong akala ko ay tulog na talaga ito pero ngayon ay gising na siya. Lumabas muna ako at iniwan ko sila. Tumambay ako sa labas, sabay sindi ng isang stick ng sigarilyo. Sa totoo lang, hindi ako naninigarilyo pero sa tingin ko'y kailangan ko ito ngayon. Nang matapos ko ang isang stick ay tumingin ako sa relo ko. Alas 9 na pala ng gabi kaya naglakad na akong pabalik sa kwarto namin. Dumating na rin pala si Dayan. Kuya, kami naman na magbabantay ka, Sasha. Pwede ba? Tanong nito sa akin. Kumunot naman ang noo ko dahil pakiramdam ko'y may mali at anong dahilan. Tumingin ako sa asawa ko pero wala akong makitang emosyon sa mukha niya. May problema kaya? Nang tumingin ako sa kapatid ko'y naintindihan ko ibig niya sabihin. Babe, uuwi muna ako. Paalam ko sa asawa ko pero wala siyang naging tugon. Medyo nasaktan ako. Lumapit ako para sana halikan siya pero umiwas ito. Laglag ang dalawang balikat ko habang palabas sa kwarto niya. Nagmaneho na lang ako papunta sa bar. Gusto kong uminom ngayon kahit ngayong gabi lang. Nagising ako na masakit ang ulo ko. Nalasing ako kagabi at hindi ko alam kung paano akong nakauwi. Bumangon na ako at nag-ayos ng sarili. Bala kong dumaan muna sa university. Saka na ako pupunta sa ospital. Pero nag-iba ang plano ko dahil nakatanggap ako ng text mula kay Dayan. Kuya, where are you na ba? Umiiyak ang asawa mo. Nakakainis ka, bakit hindi ka sumasagot? Tom, hindi ko maiwasang magmura. Nainis ako sa sarili ko dahil hindi ko nabasa kaagad ang text ng kapatid ko. Hello Dayan, how is she? Tanong ko sa kapatid ko. Tinawagan ko na talaga siya. Tulog na siya.
Kanina kasi hinahanap ka niya. Pero mukhang tulog ka pa at hindi mo nabasa mga text ko. Ganun din ang mga tawag ko. Sagot sa akin ng kapatid ko. I'm on my way now. Thank you, bunso. Sabi ko dito. Binilisan ko ang pagmamaneho ko para makarating ako kaagad doon. Nang makarating ako sa ospital ay lakad takbong ginawa ko. Makarating lang doon kaagad. Babe, humahangos na tawag ko sa kanya. Nakatingin na ito sa akin ngayon. Sila na lang ni Dayan ang nasa kwarto. Bakit ngayon ka lang? Saan ka nang galing? Sa babae mo? Galit na tanong niya sa akin. What are you... Kuya, exit na ako ha? Biglang sabi ni Dayan kaya hindi ko natapos ang sasabihin ko. Tanging-tango lang isinagot ko sa kapatid ko. Babe, ano bang sinasabi mo? Tanong ko sa asawa ko pero matalim lang ang tingin ipinukol niya sa akin. Akala ko umuwi ka para magpahinga. Pero nalaman ko na nagsasaya ka lang pala sa bar. Bakit? Dahil ba ganito na ako? Kaya gusto mo nang magbuhay binata? Pasigaw na saan niya sa akin. Napailamos ako ng mukha ko. Paano mong nalaman na pumunta ko sa bar? Tanong ko sa kanya. Bakit ko sasabihin sa'yo? Sige na, umalis ka na at pabayaan mo na ako. Alam ko na deserve ko to kaya umalis ka na. Sa tono ng boses niya alam ko na galit siya. Babe, pumunta lang ako doon para uminom. Paliwanag ko sa kanya. Umalis ka na. Pagtataboy niya sa akin. May problema ba? Kahapon ka pa ganyan. May nangyari ba na hindi ko alam? Tanong ko sa kanya dahil hindi ko na matiis. Umalis ka na. Iwan mo na ako. Mas mabuti na wala ka dito. Bumalik ka na kung saan ka dapat. At isa pa magpa-file ako ng annulment. Parang naiiyak na sabi niya sa akin. Uminit ang ulo ko sa narinig ko mula sa kanya. Walang maghihiwalay. At ano ba sinasabi mo na yan? Kung ayaw mo ako makita, aalis ako ngayon pero walang hiwalayan na mangyayari. Galit na sabi ko bago ako lumabas sa kwarto niya. Nanatili lang ako sa labas at kumuha na rin ako ng nurse na titingin at mag-aalaga sa kanya. Miss, pakilagay naman ito sa loob. Gusto ko lang makita ang asawa ko. Utos ko sa nurse. Wala akong choice kundi maglagay ng hidden camera para lang mamonitor ko siya. Hindi ko siya maintindihan. Bakit bigla na lang niya sinasabi ang mga bagay na iyon? Anong dahilan? Bigla sumakit ang ulo ko sa kakaisip. Ilang sandali pa pinanood ko siya sa phone ko. Nakita ko na umiiyak ito kaya nasasaktan ako. Gusto kong pumasok para yakapin siya pero mas pinili ko na manatili sa labas. Gusto ko siyang sundin. Gusto ko siyang bigyan ng time. Palaisipan din sa akin kung bakit niya nalaman na pumunta ako sa bar. Sa tingin ko may nagbabantay sa akin sa mga galaw ko. Isang tao lang naisip ko na gagawa nito sa akin. Aalis na muna ako at pupunta sa university. Iiwan ko muna siya sa private nurse na kinuha ko. Call me if something happened. Paalala ko sa nurse. Opo sir, ako na pong bahala kay ma'am. Sagot niya sa akin. Tiwala naman ako dahil siya ang nirecommend ni Kay. What's your name again? Tanong ko sa kanya. Maxine po. Sagot niya sa akin. Okay Maxine, thank you. Nagmaneho ko papunta sa university. Pagpasok ko pa lang ay nakatingin sa akin ng mga ibang estudyante pero wala akong pakaalam sa kanila. Dumiretso ako sa office ko at kinuha ang mga kailangan ko. Inayos ko muna ito. Matagal ko na itong ginawa dahil alam ko na anytime may mangyayari ito. At dumating na ang time na ito. Napaaga lang pero wala akong pagsisisi sa naging desisyon ko. Pumunta na ako sa office ng dean. Good morning sir. Bati ko sa kanya. Good morning Mr. Robles. How's your wife? Tanong niya sa akin. She's in the hospital and she's not okay. Sagot ko sa tanong niya. Bakit hindi mo sinabi na may asawa ka na? At worst, estudyante mo pa. Sana sinabi mo na lang sa akin. Inaanak kita at maiintindihan ko pero inilihim mo. Sabi sa akin ng ninong ko. I'm sorry Nino. I'll take all the responsibility. Alam ko na darating ang oras na ito. Sabi ko sa kanya sabay abot ng resignation letter ko. Ganun mo siya kamahal para iwan ang pagtuturo. Pinaglaban mo ba sa daddy mo ito pero hindi ko akalain na isang sasya lang pala magpapaamo sa inaanak ko. Nanuknukan ng kasungitan. Natatawang sabi sa akin ng ninong ko. Napangiti naman ako sa sinabi niya. Tama siya. Ibang-iba na ako sa dating Daryl. Siguro kung ako pa rin ang dating Daryl ay hindi ko ito gagawin. Ganun po siguro nagagawa ng pagmamahal Nino. Sagot ko sa kanya. Tapusin mo school year na ito bago ko mag-resign. Sabi nito sa akin. No Nino,
You need to be fair. Hindi ito makabubuti sa university. I think it's time for me to go back. Nakangiting sabi ko. Tsaka kung matutuwa ang daddy mo kapag nalaman niya na babalik ka na sa company niyo. Pero, tapusin mo muna ang semester para hindi mahirapan ang papalit sa'yo. Sad nito sa akin. Yes, Ninong. Thank you, Ninong. Niyakap ko siya. Nakakatampo ka. Hindi mo ako inimbitahan nung kasal mo. Sabi nito sa akin. Sorry, Ninong, pero hindi lang ikaw nagtatampo. Ganun din ang mommy. Imbitado ka sa susunod, Ninong. Loko kang bata ka. Chuck, nakakampasin ka ng mommy mo. Natatawang sabi ni Ninong sa akin. Itinali ko na, Ninong. Ang dami kasing umaaligid eh. Sagot ko sa kanya. Mana ka rin sa ama mo. Nakangiting sabi niya. Sabay kami nagtawanan. Nagpaalam na ako sa kanya. Habang palabas ako ay may nakabangga akong lalaki sa tapat ng office ni Max. Hindi ko na lang pinansin na tumuloy ako sa office ko. Pagdating ko doon ay nasa tapat ng pintuan ko si Aryan. Are you leaving? Ipagpapalit mo ba talaga ang lahat para sa babae na iyon? Pasigaw na tanong niya sa akin. She's my wife. Kahit ano pang mangyari siya pa rin ang pipiliin ko. Sagot ko sa kanya. Okay, fine. Mag-alaga ka ng lumpa mong asawa. Natatawang sabi niya. Sa galit ko hindi ko napigilan ang sarili ko na sakalin siya. Huwag mong sabihin yan. Dahil malalaman ko rin kung sino may kagagawa na lahat. At kung malaman ko na kasali ka, humanda ka sa akin. Sabi ko sa kanya bago ko siya bitawan. Napahawak ito sa leeg niya at umiyak. Wala akong alam sa sinasabi mo. Sabi niya sa akin. Stop acting like you're an innocent. Akala mo hindi ko alam na ikaw nagpakalat ng mga articles sa school page at website? You're a liar. A desperate slut. Galit na sabi ko sa kanya. Nakita ko ang takot sa mukha niya. Mabilis din itong tumakbong paalis sa harapan ko. Pinakalma ko ang sarili ko. Parang sasabog na ako sa galit. Magaling magtago ang bata na iyon. Hahanapin kita kahit saan ka pa. Magbabayad ka sa ginawa mo sa asawa ko. Kayong lahat. Sad ko sa sarili ko. Sasha's POV. Nagising ako na nasa ospital na ako at nakahiga. Nakita ko ang asawa ko. Nakaramdam ako ng awa dahil magulo ang buhok niya at gusot ang damit niya. Sinisisi ko ang sarili ko. Alam ko na kasalanan ko ang lahat. Munti ka nang mawala ang baby namin dahil sa mga maling desisyon ko. Hindi ko rin maintindihan sarili ko. Bigla na lang ako nakakaramdam ng pagkainis kaya nasisigawan ko siya. Hindi ko sinasadya pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Lumabas siya at kami na lang naiwan ng mommy niya. Sasha, be strong, okay? We're here for you. Nakangiting sabi niya sa akin. Thank you po sa... Call me mommy. Nagtatampo ko sa inyo dahil hindi niyo sinabi sa amin na kasal na kayo. Tanggap naman kita para sa anak ko. Galing din ako sa hirap kaya alam kong pakiramdam. Unang kita ko pa lang sa'yo, alam ko na isa sa mga anak ko ang mahuhumaling sa'yo. Patuloy na litanya niya sa akin. Napaiyak na lang ako habang nakikinig sa kanya. Masaya ako pero bigla din akong nalungkot kasi magiging alagain ako ng asawa ko. Pero may hirapan po sa akin si Daryl. Kasi hindi po ako makapaglakad na yun. Sabi ko sa kanya, doon masusubok ang pagmamahal sa'yo ng anak ko. Malalaman mo kapag nasubukan mo na siya. Magpagaling ka para sa baby mo. Para sa apo ko. Nakangiting sabi sa akin ito. Thank you po. Salamat po sa pagtanggap sa akin. Naiiyak na sabi ko kay senyora. Niyakap niya ako. Doon ko naramdaman na tanggap niya ako. Pagbalik ng asawa ko, umupo ito sa tabi ko. Napaisip ako sa sinabi ni mommy. Gusto ko subukan ng asawa ko kung hanggang kailan niya ako pagtitiisan para alam ko kung kailan ako dapat sumuko. Sinungitan ko siya. Lahat ginawa ko para mainis siya sa akin. Pagdating nila Dayan ay lumabas ang asawa ko. Dayan, pwede ba na ikaw na lang kasama ko dito? Pauwiin muna natin si Daryl para makapagpahinga siya. Alam ko na pagod na siya. Hindi rin siya makakapagpahinga dito. Sabi ko kay Dayan. Okay ate. Nakangiting sabi niya sa akin. Alam mo Franny, hindi kami makapaniwala na hobby mo sa senyorito. Kinikilig na sabi ni G. Kinikilig ako, Franny. Sana all. Kinikilig naman na sabi ni Rosalie. Anong feeling na maging asawa ng masungit at terror na prof ng university natin? Tanong naman ni Liovi sa akin. Masaya. Sagot ko sa kanila.
Tapos, sabay-sabay silang tumingin sa akin. Alam ko ang nasa isip nila pero hindi ko pwedeng sagutin yun dahil nakakahiya. Alam niyo girls, mabait ang kuya ko. Masungit lang siya pero malambing siya kay ate. Sabi naman ni Dayan sa kanila. Yomi ba? Walang prenong tanong ni Lovely. Alam niyo napapansin ko, mas naunin niyo pang itanong yan kaysa kumustahin ako. Pag-iiba ko sa usapan namin. Sorry. Sabi naman ni Naya at sabay-sabay kaming natawa. Pero alam mo Franny, hanggang ngayon hindi pa rin sila makapaniwala na asawa mo si Frop. Baka daw magjowa lang naman kayo. Hayaan niyo lang sila. Alam ko naman ang iniisip nila at alam ko rin na hindi yun maganda. Sabi ko sa kanila. Galit kami kay Piolo. Parang sinadya niya nangyari. Hindi dahilan na nakalimutan niya. Bigla din siyang nawala na parang bula. Naiinis na sabi ni G. Tuwing naalala ko ay napapaiyak na lang ako. Sorry, Franny. Sabi nila sa akin. Niyakap nila ako. Ilang sandali lang ay bumalik na ang asawa ko. Pinali siya ni Dayan. Ayaw pasanin niya pero sumunod din. Ang halikan niya ako nang bigla ko na lang naamoy ang sigarilyo kaya umiwas ako. Ang alam ko hindi naman ito naninigarilyo pero bakit amoy na amoy ko ngayon? Biglang uminit ang ulo ko. Sa inis ko hindi ko siya pinansin. Umalis naman ito pero nakita ko na malungkot ito. Buong magdamag ay gising ako. Steady lang ang higa ko dahil sumasakit ang likod ko. Hinahayaan ko lang silang matulog dahil bukas ay may pasok pa sila. Hindi ko maiwasang matakot. Paano kung hindi na ako makalakad? Paano ang baby ko? Ang dami nang pumapasok sa isipan ko. Hindi ko alam kung kakayanin ko ba. Paano kung mapagod si Daryl? Paano kung iwan niya ako? Ang daming pumapasok sa isipan ko. Ilang sandali pa ay nakita kong umilaw ang phone ko. Nang tingnan ko ito ay nakita ko ang asawa ko na nasa bar at umiinom ito. Bigla na lang uminit ang ulo ko. Lalo nang makita ko na may babae itong kasama. Bawat litrato ay iba't ibang babae. Humanda ka sa akin bukas. Ani ko sa sarili ko. Hindi ko alam pero bigla na lang akong umiyak at napapasigaw. Natatakot ako na baka mawala ako sa sarili ko. Natakot ako na baka mahirapan ang asawa ko kaya buo na ang desisyon ko. Naisip ko na makapaghiwalay sa kanya. Yun ang naiisip kong paraan. Bala ko na umuwi na lang sa probinsya. Hindi ko kaya na mahirapan siya sa akin. Nang sabihin ko sa kanya na makikipaghiwalay ako ay nagtagis ang bagang niya. Galit itong lumabas. Oo, kasalanan ko dahil pinagtabuyan ko siya pero ginawa ko yun para sa kanya. Paglabas niya ay umiyak ako ng umiyak. Selos din kasi ako. Halos lahat nagsama-sama ngayon. Mas masakit ang puso ko kaysa sa likod ko. Ilang oras nang nakalipas pero hindi pa rin bumabalik ang asawa ko. Bakit naman siya babalik? Pinalis mo nga, di ba? Bulong na munting tinig sa loob ko. Tama siya. Pinagtabuyan ko na pero bakit hinahanap ko pa? Ilang sandali pa may pumasok na magandang nurse. Good morning po, ma'am. Ako po si Maxine, ang inyong magiging private nurse. Pakilala niya sa akin. Sino nagpadala sa iyo dito, miss? Tanong ko sa kanya. Si Miss Kay po. Sagot niya sa akin. Hindi na ako umimik. Hinayaan ko na lang siya. Sumapit ang hapon pero wala pa rin ang asawa ko. May narinig kaming katok sa pintuan. Ma'am, may bisita po kayo. Max po ang pangalan niya. Sabi sa akin ng nurse ko. Napaisip naman ako kung bakit niya ako dinalaw. Sige Ate Maxine, papasukin niyo po siya. Sabi ko dito. Sasha, are you okay? Tanong nito na makapasok siya. Okay lang ako, Miss Max. Sagot ko sa kanya. Mabuti naman at okay ka lang. Where's Daryl? Tanong niya sa akin. Hindi ko alam eh. Sagot ko sa kanya. It's okay. Ikaw naman talaga ipinunta ko dito. Para kumustahin ka. Saad dito sa akin. Napansin ko na bigla nila itong naging mabait pero binaliwala ako dahil may karapatan naman siyang magbago. Wala naman akong galit sa kanya at alam ko rin na mabait ito.